Nagpatuloy ang labanan ng dalawa nang subukan kunin ni Yoshitake ang baril ngunit kinagat siya ng aw-aw kaya niya ito hinagi sa malayo saka tinutukan ng baril si Tetsuzo. Subalit nahuli pala ni Tanigaki si Asirpa na labis na ikinagalit ni Sugimoto pero tinakaw siya ni Tetsuzo. Handa daw umano si Tanigaki na makipagbarilan kahit na nasa gitna si Asirpa, kaya naman nakiusap ang bida kay Yoshitake na ibaba na ang baril. Ginawa nga ito ng kakampi kaya itinali sila sa puno, saka dadalhin ni Tanigaki si Asirpa sa malayo kung saan hindi niya maririnig ang sigaw ng dalawang kaibigan kapag pinapaslang na sila ni Tetsuzo, subalit paglingon nito ay nakatakas na ang dalawa. Nalaman ni Tanigaki na nakawala ang dalawa kaya nagpatuloy siya sa paglalakad, subalit walang alam sa lugar ang sundalo kaya naman tinamaan ito ng palasong pambitag sa hayop na may lason. Sa kabila ng mga nangyari ay tinulungan pa rin ni Asirpa ang sundalo nang mahanap sila ni Tetsuzo kaya nakiusap ang babae na tigilan na ang paglalaban nila, subalit gustong-gusto ng hunter na mapaslang ang natitirang puting lobo kaya naman dinala niya si Asirpa saka isinabot sa puno dahil alam niyang ililigtas ito ng Ezo Wolf na si Ritor na kasalukuyan ay nagmamadaling patungo sa kinaroroonan ng amo. Nakita ito ng hunter subalit dahil sa liksi nito ay hindi niya magawang maasinta hanggang sa tagumpay itong makalapit at tinulungan pa ng isang lobo. Dumating ang aso nito para protektahan siya subalit huli na ang lahat dahil sa malubhang kalagayan ni Tetsuzo, natanggap ng dito na magwawakas ang kwento niya. Dumating ang dalawang kaibigan sa kakinaligan si Asirpa, nang makita nila na mag-asawa pala ang dalawang lobo at nakita din nila ang mga anak ng mga ito. Dinala nila si Tanigaki pati na rin ang aso ng yumaong hunter habang si Sugimoto ay kinuha ang balat ni Tetsuzo para sa tato nito. Kinagabihan ay pinagsaluhan nila ang masarap na luto ni Asirpa, na nilagyan pa nila ng miso na dating pinandidirihan ng babae subalit ngayon ay hinahanap-hanap na niya. Binigyan pa sila ng matanda ng pinalamig na karne sa labas na sa sobrang lambot ay nalulusaw daw kusa sa mga bibig nila. Ikinwento ni Asirpa ang tungkol sa alamat kung saan kinukolekta ng mga Aino ang lahat ng mga ginto at itinatago sa isang lihim na lugar upang wala ng pag-awayan ang mga tao. Subalit dahil namatay na sa katandaan ang mga Aino na nakakaalam ng lihim na taguan ng ginto ay wala na ngayong nakakaalam kung nasaan ang mga ito. Sumingit naman si Tanigaki sa usapan at sinabing may pagnanais si Lieutenant Tsurumi na gamitin ang ginto upang mapalakas ang puwersa nito. Samantala nagsasanay mag-isa si Ushiyama nang magpasya ang pinuno na si Hijikata na magpunta sila sa bayan. Kinakatakutan ng grupo nila maging ng mga kawatan sa lugar nang magpaalam si Ushiyama sa mga kasama para maghanap muna ng chika babe. Hindi nagustuhan ng veteranong swordsman ang pananalita ni Ushiyama subalit sinaway ito ng pinuno nila dahil mas nagiging maabilidad daw si Ushiyama pagkatapos magpakasarap. Nasa bayan din ngayon si Yoshitake nang yayain siya ng may-ari ng spa na sa kanila mag-check-in pero hindi daw type ng escape king ang mga chika babe doon. Pinili ni Yoshitake sa ibang spa ngunit pagpasok ay tumambad si Ushiyama kaya agad siyang tumakas subalit hinabol siya ng lalaking may square sa noo. Niloko ng escape king ang may-ari ng spa na si Ushiyama daw ang salarin sa panggugulo sa negosyo nito nakaraang araw kaya balak nitong banatan si Ushiyama subalit sinagasaan lang sila ng malakalabaw na lalaki. Sinubukan din ng escape king na sipain ang mga yelo para mabagsakan ang macho guwapito subalit hindi pa rin ito umubra, at maging ang kabayong ginulat ni Yoshitake para tumakbo ay pinatumba lang nitong parang laruan. Nagkataong nandoon ang mga sundalo kaya natakot ang escape king pero nang malamang hindi siya kilala ng mga ito ay nagkunwari siyang hinahabol ng isang mandarambong. Agad na tinutukan ng mga sundalo ng baril si Ushiyama ngunit nagawa pa rin nito na madakma ang lalaki na siyang pinanghambaalos sa mga kalaban nito. Bigla namang may sumabog sa lugar na ipinagtaka nila dahil galing pala ito sa isang kawatan na nakipagbarilan sa mga sundalo, saka sinundo na rin ng kasama si Ushiyama. Narinig ni Lieutenant Tsurumi ang mga pagsabog kaya nagpatawag ito ng mga tauhan ngunit pagdating ay nakitang walang tato ang lalaking umatake sa kanila, at pagkatapos mag-report ng tauhan ay nalaman niyang isa lamang decoy ang pagpapasabog doon, dahil kasalukuyan palang nasa bangko sila Hijikata para magnakaw. Tagumpay nilang napasok ang bangko saka nakita na rin ng batikang swordsman sa wakas ang matalas na katana. Dumating mag-isa si Tsurumi sa lugar, na sa isang tingin lang sa paligid ay nalaman kaagad ang mga nangyari. Napasilip sa bintana si Tsurumi nang makita si Hijikata na hawak ang katana na ninakaw nito, kaya agad niya itong binaril subalit nakatakas ang matanda lula ng kabayo ng lieutenant. Hinanap ni Yoshitake ang damit niyang hinawakan ni Ushiyama, nang sa ganun ay magamit niya ito upang maamoy ang lokasyon ng lalaki sa tulong ni Ritor subalit ayaw siyang payagan ni Asirpa na magpatulong sa lobo, kaya si Ryo na aso na lang na naiwan ni Tetsuzo ang ginamit niya. Sa tulong ni Ryo ay matagumpay nilang natagpuan si Ushiyama,
Subalit pinahamak din siya ng aso dahil nag-ingay ito kaya agad na tumalon ng bintana ang malaking mama sabay takbo ni Ryo ngunit nahawakan siya ni Ushiyama kaya dineslocate ng Escape King ang sariling balikat para subukang makawala. Gagamit pa siya ng pako pero matigas ang noo ng loko, mabuti na lang ay dumating si Hijikata. Dinala nila ang Escape King sa loob, nang pagbantaan siya na papaslangin kung hindi papayag na kopyahin ang tato nito sa katawan. Napaamin si Yashitake na kakampi niya si Sugimoto subalit nagtanong pa si Hijikata kung may hawak na daw ba silang tato at matapos ang matinding pag-iisip ay hindi umamin ang Escape King. Inalok ng matanda na makipagkampi sila Yashitake sa kanila kapalit ng kaligtasan, na sinang-ayunan naman ng Escape King subalit agad siyang inutusan ni Hijikata na dakpin at kunin ang balat ng mamamatay tao na si Henmi Kazuo. Pagbalik sa base ay inihayag ni Yashitake ang mga kasama kung gaano kamapanganib si Henmi Kazuo dahil sa dami ng napaslang nito. Dahil dito ay nag-alala si Asirpa na baka atakihin nito ang tito niya dahil nasa baybayin daw sila ngayon para manghuli ng balyina kaya napagpasyahan ng babae na magpunta din sa baybayin para makakain na rin ng balyina. Nagpunta sa baybayin ng tatlo nang magkita sila ng tito ni Asirpa na agad silang sinama sa bangka dahil kailangan pala nila ng tulong dahil sa laki ng balyina. Binato nila ng mga harpon ng balyina subalit dahil sa laki ay nagagawa nitong mahila ang mga bangka patungo sa iba pang bangka ng mga mangingisda. Dahil sa impact ay nahulog ang isang mangingisda sa dagat kaya nagpasya sila Sugimoto na kumalas sa grupo para tulungan ito na tagumpay nilang naiahon mula sa dagat. Nang magtanggol ito ng takip sa mukha ay ito pala ang killer na tinutukoy ni Yashitake ngunit hindi nila ito kilala. Habang nagpapainit ay pinagpapalit ito ni Sugimoto ng damit para mainitan pero dahil nakita nito si Yashitake kanina ay naisip na ng killer na baka hinahunting siya kaya nanghingi muna ito ng kumot bago magtanggal ng damit para hindi makita ang mga tato. Subalit nang makapagpalit na ng bagong damit si Kazuo ay nanabik pa itong kilalanin si Sugimoto. Aksidenteng nakita ng isang lalaking may sakit ang tato niya kaya sinakal niya ang matanda nang dumating ang bida para magtanong kung pwede din daw ba siyang magpahinga sa loob. Habang sa loob ay sakal-sakal ang kawawang matanda. Dinala ni Kazuo ang dalawa sa imbakan ng mga isda, at para malaman ang kakayahan ni Sugimoto ay inutusan niya itong hiwain ang pinatigas na karne ng isda na matagumpay nitong nagawa kaya nasarapan ng killer sa nakita. Giit naman ni Asirpa na kailangan na nilang hanapin ang kasama dahil hindi nila alam ang pagmumukha ng kalaban, pero niyaya pa sila ni Kazuo na kumain para hindi makipagkita kay Yashitake. Nagpaalam si Asirpa na magbabanyo nang magtanong si Kazuo kung ilan na ang napatay ni Sugimoto sa digmaan, dahil naghahanap pala si Kazuo ng taong makakatalo sa kanya sa pakikipaglaban at malugod niyang tatanggapin kung mapapaslang siya ng bida. Nakita ni Asirpa sa banyo ang bangkay ng mangingisdang pinaslang ni Kazuo nang maalala din bigla ng killer na doon niya itinago ang bangkay. Nagmamadaling tinawag ni Asirpa ang bida ngunit hindi niya natagpuan, dahil niyaya pala ito ni Kazuo sa labas at nagkunwaring may ipapakita ngunit balak lang nitong makipag one-on-one sa bida sa isang lugar na walang mang-aabala sa kanila. Subalit nais nang umalis ng bida pero nakita nito na nandoon ang 7th Division Army kaya natigilan siya, at nang mapansin ni Kazuo na umaayon ang sitwasyon sa kanya ay niyaya niya ang bida na magtago ngunit dinala siya nito sa kuta nila Surumi. Nagpanggap muli na isang mangingisda si Surumi kaya nagawa niyang paslangin ang mga bantay ngunit nabaril din siya ng isa. Dahil sa putok ng baril ay nalaman nila Surumi na nandoon sila kaya naman ginamit ni Tatang ang gatlang gun nito kila Sugimoto ngunit nakatakas pa rin sila dahil ayaw pa siyang paslangin ni Surumi. Dinala ng bida ang mangingisda kay Yashitake para magpatulong, ngunit nakilala ng Escape King na ang mangingisdang nais tulungan ng bida ay walang iba kundi ang sikat na killer kaya aakmang tatagayin nito ang bida subalit tinamaan siya ng palaso ni Asirpa. Sumugod muli ang masokistang killer na tinapos na ng bida subalit dinagat ito ng isang killer whale kaya nagmadaling sumakay ng bangka ang mga bida para kunin si Kazuo ngunit maging sila Surumi ay sinusundan sila. Ibinato bato ng mga killer whale ang killer kaya nasiyahan ito dahil sa napakaganda na kamatayan ang nararanasan niya. Sumisid si Sugimoto para kunin ang killer ngunit maging siya ay target na rin ng killer whale kaya binato ito ni Asirpa ng harpon dahilan para hilahin sila nito at makatakas sa mga sundalo. Nasaksihan din ni Hijikata ang mga nangyari kaya napahanga ito sa ating bida. Dumating ang isang sundalo ni Surumi nang ibalita nito na ilang araw na daw na nawawala sila Private Ogata at pati na rin si Nikaido Kuhei, samantala ang ating bida ay nasa karagatan mag-isa upang kunin ang balat ng killer para sa tato nito. Sa nayon ng mga Aino ay nakabalik na sa bahay si Tanigaki mula sa pangangaso nang makita na nandoon pala ang nawawalang sundalo ni Surumi na sila Private Ogata at Nikaido Kuhei.
Nais ng dalawang sundalo na paslangin si Tanigaki dahil baka magsumbong ito kay Tsurumi tungkol sa pagtatraidor nila, at maging ang matanda ay tinutukan nila ng baril sa ulo. Nakiusap si Tanigaki na huwag sasaktan ng mga Aino na siyang pinaunlakan naman ni Ogata, pero bago sila umalis ay tinanong muna nito ang lokasyon ni Sugimoto pero hindi sinabi ni Tanigaki. Matapos umalis ang dalawa ay napagtanto ng dating sundalo na kailangan niya nang umalis para hindi madamay ang mga Aino, nang madaplisan ito ng bala ng baril sa noo dahil balak pala siyang paslangin ni Ogata mula sa malayo para walang makasaksi sa pagpaslang nila dito. Matapos siyang lagyan ng first aid ng matanda ay naisa ng lumaban ni Tanigaki subalit wala siyang magawa dahil wala siyang baril at ang kalaban niya pa ay isang magaling na sniper, na ayon kay Private Ogata ay kaya niyang mang-headshot sa layo ng 300 metro, kaya isinara ni Tanigaki ang bintana gamit ang hook saka pinagsuot ng helmet ang dalawang Aino. Samantala ang grupo nila Tanigaki ay nasa panuluyan ng mga mangingisda, nang lapitan sila ng isang matanda na napansin ni Yoshitake na si Hijikata pala. Bago ito umalis ay bumulong ito kay Yoshitake na bigyan siya ng kopya ng tato ng killer na napaslang nila kanina. Naghagis ng mga pangpausok si Tanigaki para hindi makita ni Ogata ang pagtakas niya, at bago siya umalis ay binigay ni Asoma ang baril na nanggaling kay Tetsuzo. Nalaman nila Ogata na nakatakas na ang target nila subalit kumpiyansa itong hindi makakatakbo ng malayo si Tanigaki dahil sa sugat ito. Buong lakas na tumatakas si Tanigaki sa dalawa ngunit alam ni Ogata na kabisado ng target nila ang bundok dahil dati itong mangangaso. Nangangamba si Tanigaki dahil isang bala lang ang meron siya, kaya kailangan niyang mag-isip ng paraan kung paano matatalo ang dalawa kahit na masakit rin ang mga binti. Nakakita siya ng bakas ng oso na siyang nilakarin niya para hindi masundan nila Ogata ang bakas ng mga paa niya. Sasapit na ang dilim ngunit hindi pa rin nila natatagpuan ang target, at naisip naman ni Kuhei na wala na siyang paki kung isusumbong sila ni Tanigaki kay Tsurumi, dahil nais niyang huntingin si Sugimoto na pumaslang sa kapatid niya. Nilalamig na ang dalawa kaya nais na gumawa ni Kuhei ng apoy pero hindi pumayag si Ogata dahil malalaman daw ni Tanigaki ang posisyon nila. Kinabukasan ay nakakita sila ng usok na agad nilang pinuntahan, ngunit wala doon ang target kaya pinapanta ni Ogata ang kasama para mag-imbestiga, samantalang si Tanigaki ay hinahanap ang lokasyon ni Ogata. Nagpapainit ng mga kamay si Kuhei nang atakihin ng napakabangis na oso, kaya hinihintay ni Tanigaki na barilin ni Ogata ang oso para malaman niya ang lokasyon nito. Kumagit naman sa pain si Ogata sa pag-aakala na walang baril ang target nila, pero nagulat siya nang matamaan siya ng baril sa katawan. Nagpakita ang dating kasamahan ni Tanigaki na nagsabing papunta na daw sa lugar si Lieutenant Tsurumi dahil matagal na daw nilang pinaghahanap sila Ogata at Kuhei. Inaaya nito si Tanigaki na sumama ngunit nagdadalawang isip nang maalala ang mga karanasan sa piling ng mga Aino nang bigla itong mabaril ni Ogata na buhay pa pala dahil nasalo ng telescope ang bala ng baril. Naisip ni Ogata na kailangan niyang mapaslang si Tanigaki bago pa man dumating si Tsurumi ngunit nakarating na pala ito subalit pinagbabaril ng bihasang sniper ang mga sundalo kaya tagumpay itong nakatakas. Dahil dito ay hindi na niya napansin si Tanigaki, habang si Kazuo naman ay nabihag ng dati nitong leader, ngunit imbis na paslangin ay pinagbigyan pa itong mabuhay ni Tsurumi dahil alam niyang matutulungan siya nito sa paghahanap kay Sugimoto. Naglalakad ang tatlo nang may tanong ni Sugimoto kung anong itsura ni Hijikata, dahil lingid sa kaalaman niyang si Hijikata na pala ang matandang lumapit sa kanila kanina. Nagpunta si Yoshitake sa tulay nang mahulog ito sa ilog na napakalamig, at nang subukang iligtas ay hinila siya ng pailalim ng isang malaking isda. Bigla namang tumalon sa tubig ang isang lalaki at makalipas ang ilang segundo ay naiahon nito ang isda kasama ang kaibigan nila, at nakilala ni Asir pa ang lalaki na si Kiro Ranke dahil ito daw ay kaibigan ng yumao niyang ama. Sabay-sabay silang kumain ng napakasarap na karne ng isda, nang makilala ni Kiro Ranke si Sugimoto dahil dati daw siyang sundalo sa 7th Division Army kaya napatanong ang bida kung tauhan din siya ni Tsurumi. Giit naman ni Kiro Ranke na iba daw ang officer in charge niya, at nakilala niya ang bida dahil sa peklat sa mukha nito. Ikinwento ni Kiro Ranke na may nagpuntang matandang lalaki sa nayo nila na ipinagtatanong si Asirpa gamit ang Japanese name nito na Kichobi Asuko, na labis na ipinagtaka ni Asirpa dahil ang mga yumaong magulang niya lang daw ang siyang nakakaalam ng Japanese name niya kaya naalala ng bida ang matanda na nagtanong ng Japanese name ni Asirpa kanina. Dagdag pa ni Kiro Ranke na ang presong pumaslang at nagnakaw ng ginto ng mga Aino ay walang iba kundi ang tatay ni Asirpa. Hindi makapaniwala si Asirpa na magagawa ito ng kanyang ama, kaya nais niyang itanong ng personal sa tatay niya ang katotohanan. Subalit giit ni Yoshitake na sa dami ng kulungan na natakasan niya ay ang Abashiri Prison ang pinakamahigpit kaya malabong makausap ni Asirpa ang tatay niya,
kung hindi daw sila tutulungan ng Escape King. Pinakilala ng bida si Yoshitake na isa rin daw itong preso na ikinabigla ng lalaki ngunit ipinakita pa rin niya ang tato sa katawan. Napatanong si Kiro Ranke kung may hawak pa silang ibang mga tato pero itinanggi ito ng bida, sa kagiit pa ng lalaki na wala siyang pake kung kukuha ng parte ng ginto sila Sugimoto at Yoshitake, basta ang matitira ay maibabalik sa mga Aino. Nagbalik ang magkakaibigan sa nayo ng mga Aino nang makita si Tanigaki na nakasuot na ng pangtribo. Nagplano silang magpunta sa Abashiri at madadaanan din nila ang Asahikawa kung nasaan ang headquarters ng 7th Division Army, kaya naisip ni Yoshitake na bakit hindi nila isumbong si Lieutenant Tsurumi sa ginagawa nitong paghahanap din sa ginto, ngunit giit ni Tanigaki na may kapit din si Tsurumi sa headquarters na si Lieutenant Colonel Yadogawa. Dahil dito ay sa Sapporo na lang muna pupunta ang grupo nila dahil may kakilala daw ditong blacksmith si Kiro Ranke. Kinabukasan ay naghanda ng maglakbay ang grupo, at nagpaiwan naman si Tanigaki para proteksyonan ang nayo nang mapansin ng Escape King na bansa at nakabayo ang ibinigay nila sa kanya saka nagsimula na sila sa paglalakbay. Nakarating na sila sa kilalang blacksmith ni Kiro Ranke nang irekomenda nito sa kanila ang Sapporo World Hotel na may sexing tagapangasiwa na ikinatuwa ng Escape King. Nagpakilala ang may-ari ng hotel na si Len Aga pero sumimangot nang makitang si Ushiyama pala ang customer. Habang naglalakad papunta sa silid ay nag-iisip ang hotel owner kung nakikilala ba siya ng dating kasamahan, ngunit nang cornerin siya nito sa pader ay nakumpirma niyang hindi alam ng lalaki ang lihim niya. Dumating sila Sugimoto sa ibaba kaya nagpaalam muna si Len Aga kay Ushiyama nang makita si Yoshitake na dati din itong kasamahan sa kulungan. Giit ni Yoshitake na naiinlove na daw siya kay Len Aga, at wala silang kaalam-alam na nakikinig pala ito sa kanila mula sa kisame pero si Ushiyama muna ang gusto niyang unang biktimahin. Binalak puntahan ni Yoshitake ang dalaga nang buksan ni Ushiyama ang pinto pero hindi naman sila nagkita. Maging si Ushiyama ay hinahanap din ng hotel owner ngunit ayaw ni Len Aga na magkita ang dalawa kaya binuksan niya ang isang lagusan at napunta si Yoshitake sa isang underground, na nakita niya may mga kadena at mga kalansay ng tao. Namatay ang ilaw niya at nagulat nang nandoon na pala si Len Aga na tinurukan siya ng pampatulog, dahil ang puntirya pala nito ay si Ushiyama at si Asirpa. Nagkita sila Ushiyama at Sugimoto ngunit hindi nila kilala ang isa't isa kaya nag-inuman pa sila at nagkwentuhan, at pagkatapos ay umakyat na si Ushiyama sa kwarto para puntahan si Len Aga pero nakita nito ang butas sa pader saka hinaatak ang isang lubid. Sinusubukan ng Escape King na makawala ng malaglag si Ushiyama na may amats pa kaya napagkamalang si Len Aga ang Escape King kaya niya ito inaswang. Naalala ni Yoshitake na si Len Aga pala ay dati nilang kasama sa kulungan na dati palang isang matandang lalaki na doktor. Wala pa rin sa ulirat si Ushiyama kaya pilit nitong winawasak ang pinto kaya iniwan na siya ni Yoshitake. Nagpunta si Len Aga sa silid nila Asirpa dahil nais nitong aswangin ang batang babae ngunit nagising si Sugimoto na nagtataka kung paano siya nakapasok gayong sinarahan niya ang pinto, nang sabihin ni Yoshitake sa kanila na dating lalaking doktor daw si Len Aga na kasamahan nila dati sa kulungan. Dahil dito ay naghagis ng mga injection si Len Aga na tagumpay namang nasalo ng bida bago tumama kay Asirpa. Ngunit nakatakas naman ng babae na kasalukuyang tumatakbo sa underground subalit natagpuan pa rin ni Ushiyama. Samantala napakasarap pa rin ang tulog ni Kiro Ranke kaya napatakbo na lang si Yoshitake habang hinahabol pa rin ni Ushiyama sa inaakala niyang babae. Ginamit ng Escape King ang pampasabog ngunit patuloy pa rin sa paghahabol kay Len Aga ang lasing, at nang makita nitong nakaabang si Sugimoto ay ibinunyag nito na isang presong may tato din si Ushiyama kaya nagising na si Ushiyama at naglaban ang dalawang malakas gumamit ng judo. Balak ni Len Aga na sunugin na lang ang buong lugar, nang makitang natatalo ang bida sa labanan ngunit biglang bumukas ang lagusan kaya nahulog ang ating bida. Nagtago naman si Len Aga sa isang silid ng suutan nito ni Yoshitake ng granada na napakalakas ng pagsabog. Sa ibaba ay naamoy ng bida ang alkohol saka nakita ang apoy kaya dali-dali siyang tumakbo papalabas. Nagkasalubong ang dalawang preso nang maintindihan ni Ushiyama na si Immortal Sugimoto pala ang nakaharap niya, nang maramdaman ni Yoshitake na mainit ang sahig dahil malapit nang masunog ang hotel. Sinabi ni Ushiyama ang pinag-uutos ni Hijikata sa Escape King na kailangan daw nitong sabihin kung saan siya magpupunta. Naalala ni Yoshitake ang bag niya na puno ng pampasabog kaya binalak niya itong kunin pero nadapa siya kaya nahulog ito sa lagusan kaya nagmamadali nitong sinabi sa mga kasama na kailangan nilang lumabas ng hotel nang biglang maging slide ang hagdan. Nahanap ni Ushiyama si Len Aga dahil balak niyang iligtas ito para sa tato nito sa katawan. Sumabog ang buong hotel pero ligtas naman ang mga bida, yun nga lang ay hindi sila sigurado kung nakatakas ba sila Ushiyama sa pagsabog.
Samantala si Ogata ay nasa isang barbershop para magpaahit ng balbas, nang makita nito sa bintana si Hijikata. Ibinigay ni Yoshitake ang kopya ng tato ni Kazuo kay Ushiyama, kaya naman inutusan niya itong sumama sa kanya, nang makita ng Escape King na buhay din si Len Aga. Sinusubukang hanapin nila Sugimoto ang mga bangkay nila Ushiyama at Len Aga sa pag-aakala na hindi sila nakalabas, sinabi naman ni Kiro Ranke na baka natrap ang mga ito sa basement. Dahil naman sa napasabog ni Yoshitake ang lahat ng mga pampasabog na binili nila ay kailangan nilang kumita ng pera para makabili ulit, kaya nagyaya si Asirpa na magpunta sila sa kamag-anak niya at magtrabaho bilang mga mangangaso. Nakahuli kaagad sila ng isang fox na maaari nilang ipagbili, pero dahil alak na naman ang nasa isip ni Yoshitake ay sinisi siya ng mga kasama sa pagsasayang nito ng mga pampasabog. Ibinuko din ni Kiro Ranke na nang utang daw ng pera si Yoshitake kay Asirpa na ipinatalo lang nito sa karera ng kabayo kaya tinorture siya ng dalawang kaibigan. Nakita nila ang isang manghuhula na si Incarmet, kaya agad na nagpakilala ang babaerong Escape King na single daw siya at ready to mingle, pero si Sugimoto ang type nito dahil daw sa mga peklat nito sa mukha. Giit ng manghuhula na alam niyang may hinahanap daw ang grupo kaya hinulaan niya ang mga ito sa pamamagitan ng bungo ng isang fox. Giit nito na may masamang pangitain daw siya sa lakad ng grupo, kaya nagbabala ito na wag na daw silang tumuloy. Pero hindi naman naniniwala si Asirpa sa mga manghuhula dahil siya daw ay isang makabagong babaeng Aino, ngunit bago umalis si Incarmet ay sinabi nitong alam niyang hinahanap ng grupo ang tatay ni Asirpa na siyang ikinagulat ng Aino. Kinabukasan ay nawawala si Yoshitake pero nakita daw ito ni Kiro Ranke, na nasa racetrack pala ulit kasama si Incarmet dahil nakikiusap ito na gamitin ng babae ang kasanayan sa panghuhula para malaman kung kanino sila tataya. Pinili nila ang number 4 na kabayo saka binigyan ni Incarmet ng pampaswerte ang Escape King pero may bayad pala. Kabadong nanonood si Yoshitake dahil ipinusta ng loko ang lahat ng pera niya, pero nagawa ngang manalo ng number 4 na kabayo kaya sa tuwa ay binuhat niya ang manghuhula. Nagtanong ulit si Yoshitake kung saan siya pupusta pero may kapalit itong produkto na kailangan niyang bilihin na hindi naman tinanggihan ng lalaki. Dumating sila Sugimoto sa racetrack nang makita si Yoshitake na puno na ng mga burloloy sa katawan na ipinagbili sa kanya ni Incarmet. Binayaran nito ang utang niya ng hampasin ni Asirpa, saka nagbabalang masamang gamitin sa sugal ang panghaulad dahil manluloko daw si Incarmet na pinagtanggol naman ni Yoshitake na bumaho na ang hininga dahil sa produkto ng manghuhula. Natukoy ni Kiro Ranke na ang number 4 at 3 ang susunod na maaaring manalo, dahil sa sariling karanasan nito sa pangangabayo. Nakapulot si Kiro Ranke ng isang sombrero, nang makita na kamukha ng lalaking Aino ang tumakas nilang hinete, kaya naman nakiusap ang dalawa na magpanggap na lang daw si Kiro Ranke na siya ang hinete. Nalaman ng lalaking Aino na may ginagawang hokus-pokus ang dalawa dahil ipinagutos daw ng isang yakuza na kailangang manalo ng number 6 kung hindi ay ipapapatay sila. Kaya nagbili ng mga ito na magpatalo daw dapat si Kiro Ranke. Nagpunta si Kiro Ranke sa mga kasama para sabihing tumaya sa kanya sa number 3 na kabayo dahil mananalo daw siya. Ngunit nang gamitin ni Incarmet ang kasanayan niya sa panghuhula ay sinabi nitong matatalo daw ang number 3 na kabayo dahil ang number 6 daw ang mananalo na siyang balak tayaan muli ni Yoshitake ng all-in pero pinipigilan siya ni Sugimoto kaya inutusan na lang nito si Incarmet na ibili siya ng tiket na agad na nakatakbo. Sinundan ni Asirpa ang babae ngunit nakabili na ito ng tiket, nang sabihin ng manghuhula na natatakot daw si Asirpa na kumita ng maraming salapi si Yoshitake dahil hindi na siya nito tutulungan sa paghahanap ng ginto. Nagsimula na ang laban at hindi man naging maganda ang panimula ni Kiro Ranke ay nagawa pa rin itong makahabol, nang mapansin ni Asirpa na ang isang tiket na binili ni Incarmet ay para sa number 3 na kabayo. Nang dahil sa kasanayan ay nagawang maipanalo ni Kiro Ranke ang karera, ngunit nais na niyang umalis kaagad sa lugar dahil siguradong galit na galit daw ang Yakuza boss na tumaya ng malaking halaga sa number 6. Nakita naman nila si Yoshitake na lumuwag na ang tornilyo sa ulo dahil sa pagkatalo ng perang ipinusta niya. Samantala nagkasalubong ang landas nila Ogata at Hijikata, nang makiusap si Ogata na maging personal bodyguard ni Hijikata habang inaalok ng isang tato. Pagsapit ng hapon bago sila umalis ay ikinwento ni Yoshitake ang nalaman kay Len Aga, na may isang magnanakaw daw ang nakakita ng isang damit na gawa sa balat ng tao na may kakaibang mga tato, na pinaghihinalaan niyang mga tato ng mga preso na hinahanap nila, saka nagpatuloy na sila sa pagpunta sa Abashiri para sa kanilang misyon. Kinagabihan ay nasa sementeryo sila Surumi na nagbabantay ng puntod ng mga minerong nasawi, dahil baka may dumating daw dito na hunter din ng mga presong may tato para tignan kung isa sa mga biktima ay may tato sa katawan nang makita nilang may dumating na isang lalaki na agad silang tinakbuhan at may naiwan pang isang guwantes na isinuot ni Surumi.
Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.